Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa ganda ng Africa, binibisita ito ng 30 million tourist kada taon. Marami kasing tao ang sabik masaksihan ang mga hayop at kung paano sila humuli ng makakain. Isa itong tagisan ng predator versus prey. Kaya naman sa video na to, makikilala mo ang 10 pinakamahusay na predator ng Africa base yan sa galing nila humuli ng pagkain. Pero bago ang lahat, kung isa kang nature lover, I want you to subscribe to Free Thinking Pinoy Channel. Ang FTP channel ay ang social media platform na dedicated sa mga viewers na mahilig sa wildlife and nature. Ako nga pala si Nomer, ang inyong narrator, at tara, umpisahan na natin. Magsimula tayo sa nakakuha ng pinakamababang grado. Ito ang mga African wolf. Sila ang una sa ating list dahil ang kanilang hunting success rate ay 10% lamang. Ibig sabihin, sa bawat 10 hayop na kanilang hinahunting, isa lamang doon ang matagumpay nilang nahuhuli. Napakababa ng 10% success rate kaya madalas sa mga African wolf ay namamatay sa starvation o matinding gutom. Isang teorya kung bakit mababa ang kanilang success rate ay dahil sa liit ng kanilang katawan. Mahirap para sa kanila ang makipagkumpetensya sa naglalakihang hayop ng Africa. Para maiwasan ang matinding gutom, ang mga African wolf ay hindi mapili sa pagkain at maski ang naaagnas na bangkay ay willing nilang pagpiestahan para lang makakain. Susunod sa ating countdown ay ang mga lion. Ito ang apex predator ng Africa at tila ba lahat ng hayop ay takot sa kanila. Sa lakas at bilis ng mga lion, pang-siyam lamang sila sa ating countdown. Nakakuha lamang sila ng grado na 25%. Ibig sabihin, sa 4 na hayop na kanilang huhulihin, isa lamang doon ang matagumpay nilang mahuhuli. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung bakit mababa ang success rate ng mga lion pagdating sa hunting. Isang teorya ay dahil sa mabilis mapagod ang mga leon at kaya mabilis din nilang nilulubayan ang kanilang target. Kaya naman importante sa mga lion ang teamwork upang mas mapataas ang kanilang tsansa na makahuli ng biktima. Dahil sa teamwork, nakakayanan nilang patumbahin ang malalaking prey gaya ng buffalo at maski na ang mga elepante. Ang pangwalo sa ating countdown ay ang fennec fox. Ang isang fennec fox na naghahanap ng pagkain ay may 32% hunting success rate. Mas mataas ito kumpara sa mga leon na 25% lamang ang success rate. Sila ang pinakamaliit na species ng fox sa buong mundo pero sila ang may pinakamalaking tenga na mahaba na 6 inches. Ginagamit nila ito upang marinig ang maliliit na kaluskos ng mga hayop kahit sa kailaliman pa ng lupa. Ito ang dahilan kung bakit sa liit ng kanilang katawan, mataas ang kanilang success rate. Paborito nilang kainin ang maliliit na hayop gaya ng daga at wala silang pake kahit ito pa ay makamandag na ahas gaya ng sand viper. Ang cute, di ba? Next ay ang pamilya ng mga hyena. Nakuha nila ang pang-7 pwesto dahil sa grado na 33% success rate. Mukha silang agresibo at palaban, ngunit napakababa ng 33% para sa hyena. Ito kasi ang hayop na palaging gutom at hindi mabilis makontento. Mahirap ang buhay ng isang hyena dahil kailangan nilang pakainin ang kanilang grupo na aabot sa 100 miyembro. Dahil sa dami ng kanilang pakakainin, natuto silang bumuo ng teamwork para pabagsakin ang kanilang biktima at kung minsan, ninanakawan pa nila ng pagkain ng ibang hayop. Ang susunod na aakyat sa pang-6 na pwesto ay ang leopard. Kakaiba ang kanilang kaso dahil mas magaling humuli ng pagkain ng mga babae kaysa sa lalaki. Ang mga babaeng leopard ay may 38% success rate dahil sila ang nakatoka sa pagpapakain ng kanilang baby cub. Kung tutuusin, mababa lang ang hunting success rate ng mga leopard, ngunit tumataas ito sa tuwing nagkakaroon sila ng anak. Dahil sa mga baby leopard, porsigido ang mga mommy leopard na makahuli ng makakain para sa kanilang pamilya. Kung minsan, ninanakaw ng ilang hayop ang kanilang pinaghirapan gaya ng hyena. Kaya naman sa tuwing nakakahuli ng pagkain, dinadala nila ito sa taas ng puno kung saan ligtas sa mga magnanakaw. Next sa ating list ay ang serval. Pang-5 sila sa ating listahan dahil sa kanilang hunting success rate na 47%. Ibig sabihin, halos kalahati sa kanilang tinutugis ay matagumpay nilang nahuhuli.
Meron silang 10 to 15 kill count sa isang araw, yan ay dahil sa galing nilang hunting. Sa tuwing nakakakita ng potential prey, tumatalon ito sa ere gamit ang kanilang mahabang binti. Sa ganitong paraan, nabibigla nila ang kanilang biktima up to the point na huli na ang lahat para tumakas. Dahil sa kanilang galing, ang mga serval ay isang patunay na hindi importante ang laki ng katawan upang maging successful hunter. Next ay ang fastest animal sa Africa. Ito ang mga cheetah. Sa bilis na 130 miles per hour, sila ang hari ng pabilisan. Ayon sa study, 58% ang kanilang hunting success rate o kalahati sa kanilang tinutugis ay kanilang napagtatagumpayan. Lahat ng yan ay dahil sa bilis nila sa pagtakbo. Dahil dyan, sila ang pinaka-successful hunter sa pamilya ng mga big cats. Yun nga lang, madalas sa kanilang huli ay ninanakaw lang ng mas malalaking hayop gaya ng leopard sa video. Pangatlo sa ating countdown ay ang black-footed cat. Ito ang pinakapaborito kong hayop sa ating list. Palagi itong gutom kaya kailangan nilang humuli ng pagkain mula umaga hanggang gabi. Kaya nilang libutin ang distansya na 20 miles kakahanap ng pagkain. Sa lakas ng kanilang pandinig, mabilis nilang nararamdaman ang presensya ng potential prey kahit nakatago pa ito sa damuhan. Ayon sa research, meron silang 60% hunting success rate. Napakataas ng 60% success rate kung ikukumpara sa malalaking predator gaya ng leopard at lion. Dahil dyan, sila ang considered bilang pinakamahusay na maninila sa pamilya ng mga pusa. Ngayon, andito na tayo sa top 2 ng ating countdown. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang mga African painted dog. Sila kasi ang considered bilang greatest predator ng Africa dahil sa success rate na 85%. Napakataas nito guys at halos lahat ng kanilang target, once na nakalock in, malaki ang tsansa na mapapabagsak nila ito. Kaya nilang talunin ang mga wildebeest na 5 beses na mas malaki sa kanila. Nagagawa nila ito dahil sa kanilang teamwork at stamina na hindi kayang tapatan ng kanilang biktima. Ito ang dahilan kung bakit ang mga African painted dog ang top 2 sa ating countdown. Ngayong nakilala mo na ang magagaling na predator ng Africa, it is time para makilala na natin ang top 1 sa ating countdown. Sa maniwala ka man o hindi, sila ang pinakamabagsik na predator ng Africa. Ito ang mga dragonfly o tutubi sa Tagalog. Ayon sa research, merong 90 to 95% accuracy rate ang mga tutubi sa tuwing sila ay humuhuli ng pagkain. Paborito nilang kainin ang maliliit na insekto at kaya nila itong hulihin habang lumilipad. Ang mga tutubi ay may body and wings coordination kaya malaya silang nakakagalaw kung saan man magtungo ang kanilang target. Dahil dyan, ang mga dragonfly ang may titulo bilang deadliest at accurate predator ng Africa. Bago tayo magpatuloy, syempre, konting shoutout ulit. Hello kay Christian Dave Damayo. Hello rin kay Rolo. What's up kay Kobe at Kyrie Abuan. Shoutout kay J-Jar Luste. Happy birthday kay Ma'am Erlene Cortez from Japan. At kay Sanchez Teya. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga mababangis na hayop na matatagpuan sa kontinente ng Amerika. Ito at panuurin nyo. Number 10. Maned Wolf. Sa bigat na 30 kilos, sila ang biggest wild dogs ng South America. Mabilis mo silang makikilala dahil sa mahahabang binti na pawang kakaiba sa lahat ng mga aso. Sila ang supermodel ng Animal Kingdom. Ginagamit nila ito upang makatakbo ng mabilis na 47 miles per hour. Matangkad ang mga maned wolf upang makapag-navigate sa mataas na talahiban kung saan humuhuli sila ng pagkain gaya ng daga. Kaya din nilang atakihin ng prey na mas malaki pa sa kanila. Number 9. Red Wolf. Sa timbang na 40 kilos, mas mabigat lang ito ng konti sa maned wolf. Gayunpaman, maraming sightings ng mga wolf na triple ang laki at tila ba nag-mutate. Expert hunter ang mga red wolf dahil kaya nilang magpabagsak ng prey na 3 beses na mas malaki pa sa kanila.
Makikita lang sila sa southwestern USA at considered bilang critically endangered animals. Number 8. Cougar. Isa ito sa kinatatakutang predator ng North America dahil sa tapang nito maski na sa mga tao. Sila ay mga generalist predator. Ibig sabihin, hindi sila mapili sa kanilang kakainin mula sa maliliit na daga hanggang sa higanting reindeer. Sa video, mapapanood mo ang kanilang pag-atake sa guwanako na 3 beses na mas malaki pa sa kanila. Kaya tama lang nakatakutan sila dahil sa kanilang husay sa pagpatay. Number 7. Jaguar. Sa bigat na 150 kilos, sila ang pinakamalaking wildcat ng Amerika at pangatlong pinakamalaki sunod lang sa mga leon. Sila rin ang may pinakamalakas na bite force sa pamilya ng pusa. Dahil dyan, kahit anong hayop ay walang ligtas sa bangis ng mga jaguar. Sila ay mga ambush predator at matagumpay na nakapanghuhuli sa tuwing tinatambangan ang mga walang malay na biktima. Number 6. Green Anaconda. Kung listahan ng pinakamalaking hayop, syempre, hindi mawawala ang dambuhalang ahas ng South America. Ang Green Anaconda ay hindi lang pinakamataba, kundi pinakamabigat na ahas sa buong mundo. Ang isang adult female anaconda ay may timbang na 250 kilos. Yup, mas malaki pa ang katawan ng mga babaeng anaconda kaysa sa lalaki. Dahil sa kanilang laki, sky is the limit sa kung anong hayop ang kaya nilang lunukin. Nasa kalahati na tayo ng listahan at ang panglima ay ang American Black Bear. Malaki ang pangil nito na malakas pandurog ng buto. Ang lakas ng isang black bear ay katumbas sa lakas ng 5 tao. Dumagdag pa dyan ang kanilang mahahabang kuko. Sa video, makikita kung paano pinaglaruan ng black bear ang bakal na drum. Ginagawa mo! Kaya naman pag inatake ka ng black bear, walang magagawa ang paglaban mo. Number 4. Polar Bear. Ayon sa Guinness World Record, sila ang pinakamalaking land predator sa mundo. May kita sila sa USA at Canada. Malaking hayop ang polar bear at kayang tumimbang ng 700 kilos at may taas na 10 feet. Dahil dyan, sila ang tunay na hari ng Arctic region. Paborito nga nilang targetin ang mga prey gaya ng higanting walrus. Magaling nga din itong lumangoy kaya walang takas ang kanilang biktima, mapalupa man o sa tubig. Number 3. American Crocodile. Ito ang pinakamalaking reptile ng Amerika dahil kaya nitong bumigat ng 900 kilos at humaba ng 20 feet. Kung ang polar bear ang hari ng Arctic region, ang American crocodile ay ang apex predator ng ilog at brackish water. Kung minsan, may kita rin silang lumalangoy sa dagat. Delikado rin sila sa tao dahil sa kanilang aggressive behavior. Oh no! Number 2. Walrus. Sa haba ng kanilang ipin at mahabang bigote, siguradong kilala mo agad ang mga hayop na to. Kaya nilang tumimbang ng 2,000 kilos o kasing bigat ng maliit na kotse. Para silang elepante dahil sa haba ng kanilang ipin. Marahil ay sila nga ang elepante ng North America. Pasok sila sa ating listahan dahil believe it or not, sila ay mga predator at kumakain ng karne gaya ng isda. Kung palakihan ng body size ang labanan, siguradong panalo na ang killer whale at sperm whale. Pero ang number 1 sa ating list ay ibibigay natin sa mga elephant seal. Ang elephant seal kasi ay ang siga ng dagat maski na sa lupa. Agresibo ito at handang umatake ng kahit ano maski na ng kotse. Kaya nitong tumimbang ng 4,000 kilos o halos doble ng laki ng mga walrus. Dahil dyan, sila ang number 1 sa ating list ng naglalakihang predator ng Amerika.
Ngayong nakilala nyo na ang mga mababangis na hayop na matatagpuan sa Amerika, oras na para makilala nyo naman ang mga predator na native sa kontinente ng Europa. Siguradong marami kayong matututunan rito kaya panuorin nyo ito. Una sa ating listahan ay ang Grey Wolf. Siyempre, hindi mawawala sa listahan ang notorious na mga lobo pagdating sa kinatatakutang hayop ng Europa. Kada taon, may 3,000 cases of wolf bite incident sa Europe kaya pinapayuhan ng mga residente rito na mag-ingat sa mga hayop na to. Pinaniniwalaan pa nga na ang kagat ng Grey Wolf ang dahilan sa pagsikat ng alamat ng werewolf. Oh no! Naging laman ng alamat ang mga Grey Wolf dahil sa nakakatakot nitong reputasyon. Ang mga bansa gaya ng Latvia, Lithuania at Estonia ang ilan sa mga bansa na may pinakamataas na kaso ng wolf attack incident. Number 2. Wolverine. Sumikat ang Wolverine matapos ipangalan ng sikat na X-Men character sa astig na hayop na to. Oh, wow! Halos lahat ay pamilyar sa tapang at husay na predator ng mga Wolverine kahit kasing bigat lang ito ng asong Pinoy. Sa sobrang tapang ng mga Wolverine, di umano ay kaya raw nitong tumalo ng polar bear. Malakas ang biting force nito at may matatalim na kuko parang si Wolverine. Walang inaatrasan ng mga Wolverine maski ang mga oso, kaya hindi nakapagtataka kung kaya nitong makapanakit ng tao. Oh, no! Kaya naman isa ito sa mga hayop ng Europe na pinag-iingat ang mga tao na makasalubong sa kagubatan. Number 3. Brown bear. Sa laki, sukat at bangis ng mga brown bear, hindi pwedeng mawala sa listahan ng mga oso. Ito na siguro ang apex predator ng Europe dahil maski ang tao ay hirap tapatan ang lakas at bagsik ng mga oso. Simula pa noong 1999, may 250 reported case ng pag-atake ng brown bear sa mga tao. Malaki ang kanilang kuko at malakas pang manapak kaya siguradong ospital ang bagsak ng kanilang biktima. Malakas ang kanilang biting force kaya durog ang buto ng kanilang makakagat. Mabilis din itong tumakbo kaya wala kang kawala kung ikaw ang target ng mga brown bear. Number 4. Palaces cat. For this countdown, ang mga Palaces cat na siguro ang pinakagusto kong hayop. Ang cute kasi nito at tila ba nakasimangot. Madalas sa mga tao na nakakakita ng Palaces cat ay nagtatanong kung pwede ba silang mag-alaga nito? Ang sagot, no! Hindi pwedeng alagaan ng mga tao ang pusa na to dahil sila ay endangered animals at delikado pa sa mga tao. Meron itong mahabang pangil na kayang makapanakit ng sinumang pilit silang huhulihin. Makikita sila sa kabundukan ng Eastern Europe, Russia at ilang bahagi ng Central Asia. Number 5. Corsac fox. Maraming uri ng fox sa Europe. Andiyan ang Arctic fox at red fox, ngunit ang mga Corsac fox ang isa pang species na kakaunting tao lang ang nakakakilala. Gaya ng Palaces cat, mukhang cute alagaan ang Corsac fox. Pero, hindi advisable ang hawakan nito dahil mas malakas pa sa biting force ng oso ang kanilang kayang gawin. Mukhang mapapahiya ang mga vampira sa talas ng ipin ng Corsac fox. Number 6. Stoat. Cute at mukhang masarap gawing pet ang mga hayop na to, ngunit kung isa kang kuneho, walang nakakaaliw sa mga hayop na to. Maliit lang ang mga stoat, ngunit kaya naman nilang magpatumba ng prey na halos 4 na beses ng kanilang body weight. Gaya ng kawawang kuneho sa video na nilapa ng bulilit na stoat. Mukhang hindi ata mapili sa pagkain ang mga hayop na to. Yan ang dahilan kung bakit pasok sa ating list ang cute but deadly na stoat. Number 7. Striped hyena. Ito ang maliit na version ng mga spotted hyena ng Africa, pero in this case, ang mga striped hyena ay makikita rin sa Europe. Dahil sa ito ay kapamilya ng hyena, namana din nila ang pagiging siga at bully nito sa ibang hayop. Gaya na sa video, makikita ang hyena na nang-agaw ng pagkain ng mga cheetah. Oh no! May mga kaso din ng pag-atake ng striped hyena sa mga tao, gaya ng lalaki na to na nasakmal ng striped hyena habang naglalakad. Number 8. European badger.
Isa ito sa pinakasikat na hayop sa Europe at ginawan pa nga ito ng karakter sa Peter Rabbit. Mukhang maamo ang mga badger, ngunit delikado ito na lapitan ng mga tao. Territorial ang mga badger, lalo na sa mga tao na pilit na nanggugulo sa kanilang tahanan. Paboritong kainin ng mga badger ang maliliit na mammals gaya ng daga at ibon. Halos lahat ng bansa sa Europa ay may badger, kaya naman tinanghal sila bilang most widespread predator ng kontinente. Number 9. Eurasian Lynx. Walang tiger o lion sa Europa, ngunit meron naman silang lynx na kung tutusin, mas astig pa ata sa mga big cat. Maliit lang ang pusa na to, ngunit kayang-kaya nilang magpatumba ng hayop na mas malaki pa sa kanila. Gaya ng sa video, makikita ang pag-atake ng lynx sa usa na halos 4 na beses na mas malaki pa sa kanya. Napakatapang ng mga lynx bilang predator, ngunit nakakalungkot isipin na sila ay mga endangered animals at malapit nang mabura sa ating mundo. Last sa ating list ay ang golden jackal. Ang mukhang wolf na aso na to ay makikita mula Eastern Europe hanggang Southeast Asia. Maliit lang ang aso na to, ngunit mabagsik at hindi mo dapat i-underestimate. Marami kasing kaso ng pag-atake ng jackal sa mga tao, kaya hindi maikakaila ang pagiging mabangis ng mga hayop na to. Kung minsan, pwede kang makakuha ng rabies sa kagat ng jackal. Dahil dyan, pinag-iingat ang mga tao sa mini version ng wolf na to, lalong-lalo na't ginagawa pa itong pet ng ilang tao. Kung napanood ninyo ang mga predators ng Asia, Africa at Europe, syempre, hindi makukumpleto ang listahan kung wala ang Australia. Marami kasing mga mababangis na hayop sa Australia na ngayon nyo lang mapapanood. Ito ang huling video na tampok for today's episode, kaya sana ay magustuhan ninyo. Simulan natin ang kwentuhan sa kinatatakutang aso sa bansa. Ito ang mga dingo at sila ang pinakamatinik na hunter sa lugar na ito. Kung titignan mo ang kanilang kulay ng buhok, tindig at pangangatawan, iisipin mo na ito ay pangkaraniwang aso. Gayunpaman, ito ang pinakamalaking mammalian carnivore sa kontinente. Paborito nitong targetin ng mga kangaroo na nagkalat sa buong Australia. Tulungan ang estratehiya ng mga asong dingo para makapambiktima ng kangaroo. Hinahabol nila ang mga kangaroo hanggang sa mapagod ito at sa kanila ito aatakihin kung kailan pinakamahina ang kanilang biktima. Sa tuwing nagtutulungan ng mga dingo, kinakaya nilang pabagsakin maski ang mga baka. Patunay ito sa lakas at talino ng pinakamalaking mammalian carnivore sa Australia. Number 2. Wedge-tailed eagle. May 4 na uri ng agila sa Australia, ngunit ang mga wedge-tailed eagle ang may pinakamalaking sukat ng katawan. Mula sa pakpak nito na may lapad na 9 na talampakan, ito ang kinatatakutang agila sa buong bansa. Hindi rin ito maatras maski hamunin pa ng away ang fox. Malakas ang mga agila na ito at kayang-kaya pa netong huntingin ang mga kangaroo. Guys, sa video, makikita ang mga agila habang sinusubukang atakihin ang malaking target. Matalas ang kuko nito at sinamahan pa ng pares ng malakas na binti at tsak na kaya nitong bitbitin ang hayop na kasing laki ng kangaroo. Maliban sa kangaroo, ilan sa paboritong kainin nito ay koneho, betong, possum at mga maliliit na ibon. Pangatlo sa ating listahan ay ang demonyo ng Australia. Ito ang Tasmanian Devil. Tinawag itong devil dahil inakala ng mga sinaunang tao na ang boses nito ay nanggaling sa humihiyaw na halimaw. Matatagpuan ito sa iisang isla ng Australia at yun ay ang Tasmania. Kasali ito sa ating listahan dahil ang mga Tasmanian Devil ay kilalang malulupit na hunter. Ilan sa paborito nitong kainin ay ang betong, potorus, wallabies at pati na wombat. May bigat lamang ito na 15 kilo, halos kasing bigat lang ng maliit na aso, ngunit bumawi naman ito sa palakasan ng katawan. Ang mga Tasmanian Devil ang isa sa may pinakamalakas na pangkagat sa lahat ng hayop.
Kung tutusin, mas malakas pa ang kagat nito kaysa sa kagat ng tigre. Kaya naman huwag mong susubukang hawakan ang hayop na ito kung ayaw mong maputulan ka ng daliri. Ang susunod sa ating listahan ay ang pinakamahabang ahas ng Australia. Ito ang scrub python. Isa rin ito sa pinakamalaking ahas sa buong mundo. Kaya kasi nitong umabot sa haba na 28 feet. Dahil sa laki ng kanilang katawan, kaya na nitong lumanok ng isang buong kangaroo. Ang ahas na ito ay tinawag na scrub python dahil matatagpuan ito sa scrubland o yung lugar na mabuhangin, madamo at kakaunti lang ang puno. Gaya ng ibang ahas, kinikitil nito ang buhay ng kanyang biktima sa paraan ng constriction o yung paglingkis ng mahigpit hanggang sa malagutan ito ng hininga. Sila ay mga ambush predator. Ibig sabihin, tahimik lang itong naghihintay sa isang sulok hanggang sa may dumaang maliit na hayop para kainin ng ahas. Next ay ang kinatatakutang gagamba ng Australia. Ito ang Sydney funnel web spider. Isa ito sa pinakadelikadong uri ng gagamba sa buong mundo. Kapag kinagat ka ng funnel web spider sa kamay, pwede itong mabulok. Ganun katindi ang kamandag ng small but terrible na gagambang ito. Kasali ito sa ating listahan dahil ito ang pinakamabangis na gagamba na native ng Australia. Ilan sa mga paboritong kainin nito ay ang mga daga, palaka, insekto at millipede. Tinawag itong funnel web dahil sa hugis imbudo ang forma ng bahay nito. Kapag naramdaman nito na may gumagalaw sa kanyang sapot, lalabas ito para umatake. Oh no! Kaya naman kapag nasa Australia ka nagbabakasyon, huwag kang basta-bastang humawak ng sapot dahil malay mo, diyan pala nakatira ang kilabot na gagamba. Ito naman ang isa sa pinakaastig na predator ng Australia, ang death adder. Sa tuwing sila ay nagugutom, pinapagalaw nito ang buntot na parang bulate na nangingisay. Kapag nakita ito ng ibang hayop, lalapitan nila ito sa pag-aakalang ito ay pagkain. Doon sila nagkamali dahil sa paglapit nila, saka naman sila sasakmali ng death adder. Maliban sa matinik itong hunter, nagtataglay rin ito ng nakamamatay na venom. Ang kagat nito ay sapat upang tumapos ng buhay ng tao. Kasali sila sa ating listahan dahil ang death adder ang isa sa kinatatakutang ahas ng Australia, lalo na ng maliliit na daga na umiiwas sa kalaban. Number 7. Kookaburra. Isa ito sa pinakasikat at pinakamaingay na ibon ng Australia. Kahit cute pakinggan ang pangalang kookaburra, malakas pumuksa ng kalaban ng ibon na ito. Sa tuwing meron silang nahuhuling daga, ipinupukpok nila ito hanggang sa matigok ang daga. Kapag wala silang mahanap na daga, ibinabaling nila ang kanilang atensyon sa pagkain ng ahas. Akalain mo yun? Maski ang makamandag na ahas ay hindi pinapalagpas ng ibon na ito. Mahalaga ang mga kookaburra sa bansang Australia dahil isa sila sa pumipigil sa pagdami ng populasyon ng daga at ng ahas para ligtas ang mga tao. Pang-8 sa ating listahan ay ang pinaka-cute na predator ng Australia. Ito ang tiger quoll. May timbang lamang ito na 2 hanggang 3 kilo, halos kasing bigat lamang ng ordinaryong pusa. Ngunit kahit maliit, bumawi naman ito sa patapangan. Ilang beses na nga itong namataang kumakain ng malaking biktima gaya ng wallaby. Ilan sa paborito nitong kainin ay ang insekto, quokkas, dunart at potoroo. Ito ang dahilan kung bakit sila kasama sa ating listahan dahil sino mag-aakala na ang ganito ka-cute na hayop ay isa pala sa kinatatakutang maninila ng Australia. Ang susunod sa ating listahan ay ang pinakamalaking lizard ng Australia, ang Perenti. Isa itong uri ng bayawak na tanging sa Australia lamang matatagpuan. Humahaba ito ng 8 talampakan at maaaring umabot sa bigat ng 20 kilo. Matakaw ito dahil kinakain ito ang kahit ano basta't kasya sa kanyang bunganga.
Kahit ang makamandag na ahas ay tsak na hindi nito uurungan. Handa pa nga itong umakyat ng puno para lang sa paghanap ng pagkain. Sobrang tulin tumakbo ng mga perenti dahil umaabot ito sa bilis na 25 miles per hour. Kailangan nila ang bumilis sa pagtakbo dahil isa sa paborito nilang huntingin ay ang mga kangaroo na kilala ding matulin tumakbo. Dahil sa liksi at bilis ng mga bayawak na ito, isa ito sa pinakamabilis na reptile sa balat ng lupa. Ang panghuli sa ating listahan ay ang inland taipan. Hindi mawawala ang ahas na ito sa ating listahan kung ang sukatan ay ang pinakamabangis na maninila. Ang mga inland taipan kasi ang kinikilala bilang most venomous snake in the world. Ang isang patak ng kamandag nito ay sapat upang kumitil sa buhay ng 100 katao. Nag-evolve ang mga inland taipan ng may malakas na kamandag para madaling mamatay ang kanyang biktima. Nakatira kasi ang inland taipan sa malawak na disyerto ng Australia kung saan mahirap makahanap ng pagkain. Mabuti na lang at sa pag-usad ng medisina, nakaimbento ang mga scientist ng anti-venom pangontra sa kamandag. Magpasa hanggang ngayon, wala pang tao ang naiulat na namatay dahil sa kagat ng inland taipan. Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!